Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Berto na kung tawagin sa kanilang lugar ay si Bertong Panot dahil sa manipis niyang buhok. Bukod doon ay kilala rin si Berto na isang mahusay na albularyo. Matagal nang suliranin ng baryo ni Berto ang pag-atake ng mga aswang hanggang sa ipinagkaloob ng isang diwata kay Berto ang isang mahiwagang bibi na nagbibigay sa kanya ng ginintuang itlog. At sa tuwing kinakain niya ang laman ng itlog, ay nagkakaroon siya ng pambihirang lakas. Ngunit magagawa bang ipagtanggol ni Berto ang mga tao laban sa mga aswang kung may hindi magandang epekto ang itlog sa kanyang katawan kapag kumakain siya nun? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sa isang maliit na baryo na kung tawagin ay San Simon, naninirahan ang isang mahusay na albularyo na si Berto. Hinahangaan siya ng mga tao sa kanilang lugar dahil sa galing niyang magpagaling ng napakaraming sakit gamit ang tradisyonal na pamamaraan. Hindi lang mga sakit ang kaya niyang pagalingin, kaya niya ring gamutin ang mga kinukulam, binabarang at ginagambala ng kung ano-anong elemento. May mga pagkakataon pa na hinaharap niya ang mga elemento at kinakausap kapag ayaw nitong tigilan ang taong pinarurusahan nito. Ngunit kung merong nilalang na hindi niya gustong labanan, yun ay walang iba kundi ang mga aswang. May takot siya sa mga nilalang na yun sapagkat nung bata pa siya ay pinatay ng mga aswang ang nanay niya at nasaksihan niya yun. Isang umaga, katatapos lamang ni Berto na gamutin ng isang matandang babae na inaatake ng matinding ubo. Pagkaalis ng matanda ay siyang pagdating ng matalik niyang kaibigan na si Mokong na isang magsasaka. Hanep ah! Napakasipag talaga ng kaibigan ko. Magpahinga ka rin kahit minsan lang, Berto. Alam mo, sa tingin ko kaya lalong nagiging manipis yung buhok mo, dahil sa puro ka pang gagamot. Wala ka lang tigil. Hindi ka nagpapahinga. Pambihira naman tong taong to. Buhok ko na naman ang nakita mo, Mokong Kakaunti na nga lang palagi mo pang pinupuna. Hindi pa naman ganun katanda si Berto. Pero problema talaga niya noon pa ang pagnipis ng kanyang buhok. Halos makalbo na siya at may ilan pa nga na ginagawa siyang katatawanan. May mga tumatawag sa kanya na Bertong Panot. Kahit totoo ay naiinis pa rin si Berto sa mga taong tumatawag sa kanya ng ganun. Ikaw kasi, ayaw mo makinig sa akin. Di ba ang sabi ko sa'yo magbasag ka ng itlog, tapos ipahid mo dyan sa ulo mo. Patuyuin mo at ibabandang kahit 1 oras, saka mo banlawan. Tignan mo at tutubo ulit yung buhok mo at hindi ka natatawagin na Bertong Panot. Pwede ba, Mokong? Huwag mo nang ipilit yung question mo para tumubo ulit yung mga buhok ko. Nasa lahi talaga namin ang pagiging panot at kalbo. Kaya tinanggap ko ng ganito ang buhok ko. Saka, alam mo namang ayaw na ayaw ko ng itlog, di ba? Hindi ba't nangangati ang balat ko sa tuwing kumakain ako ng itlog? Tapos ayoko talaga ng amoy ng itlog. Napakalansa. Kadiri. Grabe, arte naman ito, parang itlog lang Ang sarap-sarap kaya ng itlog. Lalo na sa umaga. Yung prito tapos malasado yung pula. Ay, Diyos ko, nakakapaglaway. Bigla tuloy ako nagutom Hoy, Mokong, hindi ako maarte Sadyang hindi lang talaga para sa akin ang itlog. Kasi nga, may hindi magandang epekto sa akin kapag kumakain ako. Teka nga,
Ano bang ginagawa mo rito? At ang aga-aga mong mangapit bahay? Wala naman. Naiinip kasi ako sa bahay eh. Kaya naisipan kong pumunta rito. Saka, ikikwento ko na rin sa'yo ang pinag-uusapan ngayon dito sa San Simon. Ano naman yung ikikwento mo? Na may buntis? O kaya nahuli ni ano si ano na may kabit? Ganun ba? Pambira, nako ka Mokong. Kalalaki mong tao napaka-tsismoso mo. Hindi maganda yung nakikialam ka sa buhay ng may buhay. Intindihin mo ang sarili mo. Grabe ka mangusga sa akin, Chong. Hindi to chismis lang, no? Hindi ba? Kapag chismis, madalas walang katotohanan. Pero tong ikikwento ko sa'yo, totoong totoo to. Aber, sige nga. Ano ba yung ikikwento mo? Alam mo ba, na may aswang na namang umatake dito sa San Simon. Kilala mo naman siguro si Aling Seni, di ba? Hindi ba buntis yun? Teka, si Aling Seni buntis? Paano mabubuntis yun? Hindi ba may edad na yun? May tawag sila sa ganun. Ano ka ba? Ano nga ba yun? Menopause pregnancy. Yun, menopause. Ayun nga. Dahil buntis si Aling Seni, inatake siya ng aswang sa bahay nila. Mabuti na lang at nakasigaw siya, kaya narinig ng mga kapitbahay niya. Aba, kung hindi siya nakasigaw at hindi siya natulungan, malamang patay na ngayon si Aling Seni, saka yung baby niya sa tiyan. Pero sa bagay, hindi na rin kasi bago dito sa lugar natin ang mga pag-atake ng aswang, di ba? Parang simula nang magkaisip ako may mga aswang na dito Pero hindi porket nasanay na tayo, ay normal lang isang bagay. Gaya na lang ng mga aswang-aswang na yan. Wala man lang bang ginagawa si Kapitan Roldan sa mga nangyayaring hindi maganda dito sa San Simon? Ewan ko ba doon kay Kapitan? Mukhang hinahayaan lang ang pagsalakay ng mga aswang baka naman natatakot din siya. Lahat naman tayo takot sa mga aswang, di ba? Kahit na Mokong, siyang namumuno dito sa lugar natin Kaya dapat, pinapangunahan niya ang pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit naman ang nakatataas walang pakialam sa nangyayari dito sa San Simon. Parang kinalimutan na tayo. Akala kasi nila ay hindi totoo ang pag-atake ng mga aswang na nangyayari dito sa atin. Hindi mo rin naman sila masisisi, Berto Kasi marami pa rin ang hindi naniniwala sa mga aswang sa panahon ngayon. Matagal ng problema ng San Simon ang pag-atake roon ng mga aswang. May ilan nang namatay dahil sa mga aswang. Hindi lang mga hayop, kundi mga tao. Nagpapasalamat na lamang si Berto na hindi umaatake ang mga aswang sa bahay niya. At dahil yun, sa isang medalyon na nakasabit sa may pinto ng kanyang bahay. Ang naturang medalyon ay ibinigay pa sa kanya ng namatay niyang lolo na noon ay kilalang antingero at albularyo sa San Simon. Makakapasok lang sa bahay niya ang isang aswang kapag siya mismo ang nag-imbita ritong pumasok doon, na sigurado siyang imposibleng mangyari. Nang may dumating na nanay na kasama ang anak nitong may sakit sa bahay ni Berto, ay nagpaalam na sa kanya si Mokong. Sa gitna ng panggagamot niya, ay dumating doon si Kapitan Roldan. Walang imik na naupo ang kapitan sa isang tabi habang pinapanood ang panggagamot ni Berto sa bata. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay natapos na si Berto at nag-abot ng maliit na halaga ang nanay sa kanya. Ang totoo ay hindi naman naniningil si Berto sa kanyang panggagamot dahil yun ang mahigpit na bilin ng lolo niya. Anito, huwag siyang maniningil sa serbisyong kanyang ibinibigay sa San Simon, gaya ng ginagawa nito nung buhay pa ito. Sinabi rin ng lolo ni Berto na ang pagiging albularyo nila ay isang responsibilidad sa San Simon at tatanggap lang sila ng pera o kung anong bagay mula sa mga ginagamot nila kung kusang loob na ibibigay yon sa kanila. Tumingin si Berto kay Kapitan Roldan at matipid itong ngumiti sa kanya.
Kayo ho pala yan, Kapitan Roldan. Magandang umaga po. Ano pong sadya nyo rito? Magpapagamot po ba kayo sa akin? Hindi, Berto. May gusto sana akong ipakiusap sa'yo. Kung makikiusap po kayo sa akin na makipaglaban po sa mga aswang, ganun pa rin po magiging sagot ko sa inyo. Hindi po ako makikipaglaban sa mga aswang. Pasensya na po talaga pero hindi na po mababago ang aking desisyon na yan. Pero Berto, palala na ng palala ang nangyayari dito sa atin sa San Simon. Mas naging madalas na ang pag-atake ng mga aswang. Marahil dahil napansin ng mga aswang na hindi tayo lumalaban sa kanila. Natatakot ako na baka isang gabi, bigla na lang sila sumalakay dito ng maramihan at tuluyan na nilang sakupin ang ating lugar. Berto, ikaw lang ang kilala ko na may kakayahan na labanan sila. Gaya nung ginagawang pakikipaglaban ng lolo ang bumo sa mga aswang. Sana Berto ipagtanggol mo naman ang ating baryo. Kapitan, tanging panggagamot lamang po ang itunuro sa akin ni Lolo Ambo. Hindi po niya ako tinuruan na makipaglaban sa mga aswang. Wala po akong kakayahang maging tagapagtanggol ng ating baryo. Hindi naman po sa wala akong pakialam sa mga tao rito. At alam kong nakikita niyo naman na tumutulong po ako sa pamamagitan ng panggagamot ko. Ngunit wala talaga akong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang Isa pa, ayoko ring matulad sa lolo ko na namatay sa pakikipaglaban sa mga aswang. At saka, hindi ba dapat, Kapitan ikaw ang nangunguna sa pakikipaglaban sa mga halimaw na yon? Kinausap ko na mga tanod natin. Pero kahit sila ay natatakot din Pero kung yan ang desisyon mo sa ngayon, ay irerespeto ko yan, Berto. Sana lang dumating ang araw na magbago pa ang isip mo. O siya, maraming salamat sa oras mo, Berto. Mauuna na ako. Maraming salamat din po, Kapitan. Pasensya na po talaga. Mag-iingat po kayo. Marahang tumango si Kapitan Roldan at umalis na ito. Sinundan ng tingin ni Berto ang papalayong kapitan ng San Simon. Ramdam niya ang pagkabigo nito dahil tinanggihan niyang muli ang pakiusap nito sa kanya na makipaglaban siya sa mga aswang at maging tagapagtanggol ng kanilang baryo. Ang totoo, nababahala rin si Berto sa pambibiktima ng mga aswang sa San Simon. Ngunit sadyang wala siyang alam pagdating sa pakikipaglaban sa mga ganung uri ng nilalang. Hindi kasi siya tinuruan ng lolo niya na makipaglaban sa mga aswang nung nabubuhay pa ito. Desisyon yon ni Lolo Ambo dahil nais nitong protektahan si Berto. Ayaw nitong maging magulo ang buhay niya. Kahit walang maitutulong sa problema sa mga aswang, ay nagdadasal pa rin si Berto na sana ay dumating ang araw na kahit may isang tao sa San Simon ang magkaroon man lang ng lakas ng loob upang labanan ang mga aswang. Isang umaga, pauwi si Berto sa bahay habang bitbit ang isang bayong na puno ng mga gulay at isda at may karne na binili pa niya sa palengke. Bukod sa panggagamot, naghahabi din siya ng sombrero at basket na ipinapabenta niya sa ilang tindera sa palengke at yun ang talagang pinagkukunan niya ng panggastos niya para sa araw-araw. Ang bagay naman na yun ang itinuro sa kanya ng namayapa niyang lola. Pasipol-sipol si Berto habang naglalakad. Maganda ang umagang yun para sa kanya, pero nasira ang lahat nang may mga batang sumigaw at pinagtawanan si Berto. Tinukso siya ng mga ito at tinawag siyang Bertong Panot. Hindi na sana niya papansinin ang mga bata, pero sinundan pa siya ng mga yon at patuloy siyang tinukso hanggang sa humarap na si Berto sa mga bata at pinanlisikan niya ang mga yon ng mata. Hoy! Hindi ba kayo tinuturuan ng mga magulang nyo na gumalang sa nakatatanda? Tandaan nyo, paglaki nyo, mapapanot din kayo. Hindi nyo ba ako nakikilala?
Hindi lang panggagamot ang kaya kong gawin. Kaya ko ring mangkulam. Gusto niyo bang kulamin ko kayo? At magpalabas ako ng palaka at aas sa bibig niyo? O ano? Gusto niyo ba yon, ha? Ano? Takot na sumigaw ang mga bata at tumakbo palayo. Napangisi naman si Berto. Kala nyo ha? Pumapatol ako sa bata. Siguro naman titigil na kayong mga bata kayo sa panunokso sa akin. Pagharap ni Berto sa unahan niya, ay nakita niya ang kaibigan niyang si Mokong na papalapit sa kanya. Hoy, Berto! Anong ginawa mo? At parang takot na tumakbo yung mga bata palayo sa'yo. Tinakot ko lang ng konti. Paano? Tawagin ba naman akong Bertong panot ng mga batang yon? Mga hindi marunong gumalang sa mas nakakatanda sa kanila. Mga bastos. Bakit parang napipikod ka, Chong? Hindi ba panot ka naman talaga. Nagsasabi lang naman sila ng totoo Mamaya, magsumbong pa mga ngayon sa mga magulang nila tapos magkaroon ka pa ng kaaway, pambihira ka talaga, oo. Hindi mo nalang pinagbigyan. Wala akong pakialam kahit magsumbong pa sila sa mga magulang nila. Mas maganda nga yun para puntahan ako ng nanay at tatay nila. At ako na magsasabi sa mga yon na turuan nila ng magandang asal ang kanilang mga anak. Hay nako, ewan ko sa'yo, Berto. Pero dapat nasasanay ka na sa pagtawag sa'yo ng Bertong Panot. Oo nga, panot na nga ako. Alam ko yun. Pero hindi na dapat sinasabi sa akin yun kasi alam ko na nga Iba yung nagsasabi ng totoo sa nanunukso. Saka dapat, habang bata pa ang mga yun malaman nila na mali ang ginagawa nila. Oo na. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. At teka, oo nga pala. Ang totoo niyan ay gusto kitang makausap Pumunta ako sa bahay mo pero wala ka naman doon. Buti na nga lang nakasalubong kita. Bakit ba? Ano ba sasabihin mo? Magkikwento ka na naman ba sa akin ng tungkol sa mga aswang-aswang? Hindi, ano ka ba? Magpapaalam kasi ako sa'yo. Kasi pupunta muna ako sa Maynila. Siguro isang buwan din ako doon. Baka kasi magtaka ka at wala na ako sa bahay. Tapos, mamimiss mo ko. Bakit naman kita mamimiss, Aber? Shota ba kita? Saka, ano bang gagawin mo sa Maynila, Chong? Parang biglaan yata. Biglaan talaga. Wala nga to sa plano ko Nakatanggap kasi ako ng sulat kahapon. Yung lola ko kasi sa tatay ko may sakit. Ang sabi baka mamamatay na. Alam mo na, kailangan nandun ako. Sandali, akala ko ba ang sabi mo ulila ka na? Yun nga rin ang alam ko Akala ko, nang mamatay ang nanay at tatay ko, ay wala na akong pamilya. Hanggang sa may dumating na sulat sa akin kahapon. Doon ko nalaman na buhay pa pala ang lola ko. Nagpaalam lang ako sa'yo kasi paniguradong hahanapin mo ko Pero alam mo, Chong, sa tingin ko, mas mabuti siguro na doon ka na lang sa Maynila. Kasi, hindi naligtas dito sa San Simon dahil sa mga aswang-aswang na yan Nung isang araw nga kinausap ako ni Kapitan Roldan. Gusto niya na pangunahan ko ang pakikipaglaban sa mga aswang. Anong sinabi mo sa kanya? Pumayag ka ba? Hindi no. Bakit naman ako papayag? Wala naman akong kaalam-alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi yun itinuro sa akin ni Lolo Ambo. Sa bagay, mahirap sumabak sa gera na wala kang alam kung paano makipagbakbakan. O paano, Chong? Uwi na ako. Mag-i-empake pa ako ng mga damit ko O sige, Chong. Mag-iingat ka. Magkita na lang tayo pagkatapos ng isang buwan. Tinapik ni Mokong si Berto sa balikat at saka ito naglakad palayo. Hindi kayang itanggi ni Berto na malungkot siya sa biglaang pag-alis ni Mokong kahit isang buwan lang itong mawawala sa San Simon. Kahit ugali ni Mokong na asarin siya, ay gumagaan ng pakiramdam niya kapag kasama at kausap niya ito. Si Mokong lang ang masasabi niyang kaibigan at ang hindi ito makita ng isang buwan ay mahirap para sa kanya. Ngunit ganun pa man, wala siyang magagawa kundi hayaan si Mokong na pansamantalang mawala sa San Simon dahil importante naman ang gagawin nito sa Maynila. Sa mga lumipas na araw ay patuloy pa ring naririnig ni Berto
ang mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang. Patuloy niyang ipinagkikibit-balikat ang mga yon, at mas pinagtuunan niya ng atensyon ang kanyang pagiging albularyo. Hindi man siya nakikipaglaban sa mga aswang, para sa kanya ay sapat nang tumutulong siya sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang panggagamot, at ang pakikipaglaban sa mga aswang ay hindi nasakop ng kanyang responsibilidad. Isang umaga, habang bumibili si Berto ng tinapay sa tindahan, ay narinig niya ang usapan ng mga taong nakatambay sa tindahan na yon. Napag-alaman niya na isang magsasaka ang pinaghihinalaang kinuha ng mga aswang dahil 3 araw na yung nawawala. Sanay na si Berto sa mga ganong usapan, kaya hindi niya na yon pinansin. Matapos makabili ng tinapay, ay naglakad na pauwi si Berto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nakasalubong niya si Kapitan Roldan. Agad niyang napansin ang pagkabahala sa mukha nito. Berto, baka pwede kitang kausapin ngayon. Kapitan, kung tungkol na naman yan sa pagpilit niyo sa akin na makipaglaban sa mga aswang, hindi pa rin po nagbabago ang aking desisyon. At kahit ano pong mangyari, ay hindi na po yun magbabago. Hindi ka ba naaawa sa mga tao dito sa ating lugar? Halos sunod-sunod nang nawawala. Paniguradong masusundan pa yun hanggat walang naglalakas ng loob na palaghan ng mga aswang. Malakas ang loob ng mga aswang ngayon na umatake dito sa San Simon dahil alam nilang walang lalaban sa kanila. Alam niyo naman po pala ang bagay na yan eh. Bakit hindi po kayo manguna sa pakikipaglaban? Hindi ko to kaya na mag-isa, Berto. Alam mo, tumutulong ako noon sa lolo mo kapag nakikipaglaban siya sa mga aswang. Pero kung ako lang ang lalaban, ay paniguradong mapapahamak ako. Kaya kailangan talaga ng baryong ito ang tulong mo, Berto. Kahit hindi ka tinuruan ng lolo mo na makipaglaban, sigurado naman ako na nasa dugo mo ang husay na meron ng lolo ambo mo. Hindi ba't marami siyang naiwan na anting-anting at agimat? Bakit hindi mo gamitin ang mga yun? Kapitan, hindi ko ho basta pwede nalang gamitin ang mga gamit ni Lolo Ambo. May mga orasyon at ritual na kailangan gawin para mapalabas po ang kapangyarihan ng bawat agimat na iniwanan ni Lolo Ambo. At hindi ko alam kung paano gawin yun. Kaya kahit isuot ko pa ang lahat ng anting-anting at agimat ni Lolo Ambo, ay wala pa rin po yung epekto. Pero kasi, Berto... Kapitan, okay, sige. Total, makulit ka, ay pagbibigyan kita. Kung mabibigyan mo ko ng agimat at tuturuan mo ko kung paano yung orasyonan at ritualan para gumana, ay handa ko makipaglaban sa mga aswang. Pero hanggat hindi ako sigurado na mananalo ako kapag hinarap ko ang mga aswang na yon, ay hindi pa rin ako papayag na labanan sila. May agimat po ba kayo na may ipapagamit sa akin? Berto, wala eh. Kung ganon ay hindi pa rin po magbabago ang aking pasya. Ayoko pong isugal ang aking buhay at lumaban ng wala akong proteksyon. Pasensya na talaga, Kapitan. Hindi na hinintay pa ni Berto ang sasabihin ni Kapitan Roldan at naglakad na siya pauwi sa kanyang bahay. Nauunawaan ni Berto kung bakit kahit ilang beses niya nang tinanggihan ang gustong mangyari ni Kapitan Roldan, ay patuloy pa rin ito sa pagpilit sa kanya. Ramdam niya ang desperasyon ng kanilang kapitan na matapos na ang patayan na nangyayari sa San Simon, lalo na't ito ang namumuno sa lugar na yon. Ngunit para kay Berto, isang pagpapakamatay ang pagsabak sa isang laban na alam niyang matatalo siya. Hindi pa niya nais mawala sa mundo sapagkat marami pa siyang pangarap sa buhay. Gusto pa niyang magkaroon ng sariling pamilya at gaya ng kanyang Lolo Ambo, nais niyang makatulong sa napakarami pang mga tao sa pamamagitan ng husay niya sa panggagamot. Nang makarating si Berto sa bahay niya, ay napansin niyang kakaunti na lang ang kanyang panggatong. Kaya matapos niyang mag-almusal, ay nagtungo siya sa gubat
dala ang isang sako at itak upang manguha ng tuyong kahoy na pwede niyang ipanggatong sa kanyang pagluluto. Pagkarating ni Berto sa gubat, ay agad siyang nakaramdam ng kakaiba. Pakiramdam niya ay may mga matang nakasunod sa bawat galaw niya. Madalas din siyang lumilingon sa kanyang likuran dahil tila merong nakasunod sa kanya. Ngunit sa tuwing tumitingin siya sa kanyang likuran, ay wala naman siyang nakikita. Hanggang sa huminto muna si Berto at luminga sa paligid. Kung meron mang engkanto o lamang lupa na gusto kong paglaruan, ay sinasabi ko na kagad sa'yo na wag mo nang ituloy. Baka hindi mo ako nakikilala. Kayang-kaya ko kayong labanan. Wag niyo akong susubukan. Pinakiramdaman ni Berto ang paligid at nang tila naging normal na ang lahat, ay muli siyang nagpatuloy sa paghahanap ng panggatong. Sa gitna ng kanyang paglalakad, ay muli siyang natigilan sapagkat may narinig siyang tunog ng isang pato. Napakunot ang noo ni Berto. Anak nang, kailan pa nagkaroon ng pato sa gubat na to? Hindi alam ni Berto, pero napuno siya ng kuryosidad. Naisip niyang hanapin kung nasaan ang pato, kaya sinundan niya ang tunog nun. Hanggang sa natagpuan niya ang isang pato na hindi makaalis sa loob ng isang halaman na napakaraming maliliit na sanga. Nakasabit ang isang pakpak nun sa mga sanga, kaya hindi nito magawang makaalis. Panay ang huni ng pato na napagtanto niyang isa palang bibe dahil hindi pa yun ganun kalaki. Puting-puti ang balahibo ng bibe na naihalin tulad pa ni Berto sa mga ulap. Napailing si Berto habang nakatingin sa kaawa-awang bibe. Ano ba kasing pumasok sa utak mong bibi ka? At pumunta ka dyan. Tignan mo, hindi ka na tuloy makaalis. Teka, sandali. Pakakawalan kita dyan. Kawawa ka naman. Yumuko si Berto. Gamit ang itak, ay maingat niyang pinutol-putol ang mga sanga ng halaman. Nang magkaroon na ng espasyo ang bibe, ay kinuha yun ni Berto at inilapag sa lupa. Malakas na ikinampay ng bibe ang pakpak nito at humuni habang nakatingin sa kanya. Pakiramdam tuloy ni Berto ay nagpasalamat ang bibe sa kanya. Walang anuman. O sige na, umalis ka na. Umuwi ka na sa amo mo at huwag ka na ulit susuot sa mga halaman, ha? Magpasalamat ka at ako nakakita sa'yo. Dahil baka akong iba sigurado, adobo ka na. Nagulat si Berto nang biglang may puting liwanag na lumitaw sa tabi ng bibe. Napaatras siya dahil akala niya ay may kung anong sumabog. Isang nilalang ang unti-unting nabuo mula sa liwanag na yun hanggang sa naging isa yung napakagandang babae. Kulay ginto ang mahabang buhok ng babae. Nakasuot ito ng kulay puting damit na umaabot hanggang sa talampakan ang haba. May mga maliliit na bulaklak sa buhok nito na may iba't ibang kulay. Kumikislap ang buong katawan ng babae na parabang napapalibutan yun ng napakaraming bituin. Pinakalma ni Berto ang kanyang sarili. Hindi na bago sa kanya ang makakita ng ganung nilalang at alam niya ang babaeng nasa kanyang harapan ay isang diwata. Maayos na tumindig si Berto. Sino ka? At bakit nagpapakita ka sa akin? Huwag kang matakot, Berto. Hindi kita sasaktan. Ako ay isa sa mga diwatang naninirahan sa kagubatang ito. Ang aking pangalan ay Salinday. Ang bibi na iyong niligtas ay aking alaga na si Ulam. Nais kong magpasalamat sa kabutihan na ginawa mo para sa kanya. Walang anuman, Salinday. Ginawa ko lang naman kung ano ang tama. Hindi lahat ng tao, Berto, ay tama ang pipiliin. Tama ang iyong tinuran kanina
na maaaring iba ang mangyayari sa akin, Bibe, kung ibang tao ang nakakita sa kanya. Wala yun. Bantayan mo na lang ng maayos ang bibi mo sa susunod. At huwag mong hayaan nakakalat-kalat siya. Sige na. Kailangan ko nang umalis at mangunguha pa ako ng panggatong. Para kay Berto ay normal nang makipag-usap siya sa mga diwata. Simula kasi nang imulat siya ng lolo ambu niya sa mga nilalang na gaya ng diwata, engkanto, duwende at kung ano-anong elemento at lamang lupa, ay nasanay na siya na makakita at makipag-usap sa mga ito. Tumalikod na siya, pero biglang lumitaw si Salinday sa kanyang harapan. Hawak na nito ang bibe. Oh, hindi ba sabi ko ay aalis na ako? Bakit nandiyan ka sa daraanan ko? Ano pa ba ang kailangan mo sa akin? Nasa batas naming mga diwata, nagantihan ng kabutihan ang kabutihan ng tao sa amin. Kaya kailangan kong ibalik sa iyo ang kabutihan mo, Berto. Nako, hindi na kailangan yon. Okay naman ako Wala ka rin namang maitutulong sa akin Isang kahilingan, Berto. Kaya kong tuparin ang isa mong kahilingan. Sandaling natigilan si Berto sa sinabing yun ng diwatang si Salinday. Agad niyang naisip na baka maaari niyang hilingin sa diwata na patubuin ito ang buhok niya sa ulo para hindi na siya tawaging Bertong Panot. Pero nag-isip pa siya ng ibang bagay na pwede niyang hilingin. Isang bagay na hindi lang siya ang makikinabang, kundi ang buong San Simon. Hanggang isang hiling ang naisip ni Berto. Talaga? Kaya mong tuparin ang kahilingan ko? Kahit na anong hiling? Kung ang iyong kahilingan ay saklaw ng aking kakayahan at kapangyarihan, ay mabibigyan ko to ng katuparan. Kaya sabihin mo sa akin, Berto, ano ang iyong kahilingan? Gusto kong huminto ng pagsalakay ng mga aswang sa aming baryo. Yung parang bula na mawawala ang mga aswang. Ganun. Alam mo kasi, maraming taon na naming problema ang mga aswang na yun Ano, kaya mo bang tuparin ang hiling ko na yun, Salinday? Hindi lingid sa aking kaalaman ang nangyayari sa inyong baryo, Berto. Ngunit ikinalulungkot ko, hindi saklaw ng aking kapangyarihan ang paglahuin o patayin ang isang nilalang. Kahit ito ay kampo ng kadiliman, hindi ko rin kayang buhayin ng patay para sa iyong kaalaman. Sabi ko na nga, hindi mo yung kayang gawin. May limitasyon ng aking kapangyarihan bilang isang diwata, Berto. Hindi lahat ng hiling ay kaya kong bigyan ng katuparan. Kaya mag-isip ka pa ng iba mong hiling, Berto. Alam ko na, Salinday. Bigyan mo ko ng isang bagay na magagamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Alam mo kasi, Salinday, gusto ko talagang labanan ng mga aswang, gaya ng ginagawa nun ng lolo ko, nung boy pa siya. Kaya lang, ayoko makipaglaban sa mga aswang dahil wala akong agimat o anting-anting na magbibigay sa akin ng proteksyon ng lakas. O ano, mabibigyan mo ba ako ng panlaban ko para sa mga aswang? Matipid na ngumiti si Salinday. Bahagya itong lumapit kay Berto at ibinaba nito sa lupa ang hawak nitong bibe. Tama nga ang aking nararamdaman sa iyo, Berto. Busilak ang iyong puso dahil mas iniisip mo ang ibang tao kesa sa iyong sarili. Alam ko na ang una mong naisip na hilingin ay ang patubuin at palaguin ng iyong buhok, pero hindi yun ang hiniling mo sa akin. Ibig sabihin, nababasa mong nasa isip ko? Anak ng nakakahiya na tuloy. Oo, Berto. Nababasa ko ang tumatakbo sa iyong isip. At pinatunayan mo sa akin na mabuti kang tao at nararapat kong pagbigyan ng iyong kahilingan. Bibigyan kita ng isang bagay na magagamit mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Isang bagay na bibigyan ka ng kakaibang lakas at tapang na higit pa sa maibibigay sa iyo ng kahit na anong agimat. Kaya pansamantala kong ibibigay sa iyo
ang aking alagang bibi na si Ulap. Huwag kang mag-alala dahil kayang mabuhay ni Ulap nang walang pagkain at tubig. Ano? Teka. Ang sabi mo ay bibigyan mo ko ng bagay na magagamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang, di ba? Bakit gagawin mo kong caregiver niyang bibi mo? Hindi ko ibibigay sa iyo ang alaga kong bibi para ito ay iyong alagaan. Siya kasi ang magbibigay sa iyo ng bagay na magbibigay sa iyo ng lakas at tapang. Sa tuwing kailangan mo makipaglaban sa mga aswang, ay mangingitlog ang aking bibi. At sa sandaling kainin mo ang laman ng itlog, ay magkakaroon ka ng lakas at tapang na iyong kinakailangan. Ay, hindi. Ayoko ng itlog. Nangangati ang balat ko kapag kumakain ako yan. Saka ayoko ng amoy ng itlog eh. Malansa yan sa pang-amoy ko. Bigyan mo na lang ako ng ibang agimat. Kahit ano, wag lang itlog. Ngunit yan lamang ang bagay na meron ako na solusyon sa iyong problema. Dito mo rin mapapatunayan kung hanggang saan ang kaya mong gawin para protektahan ng mga tao sa inyong lugar. Kaya ikaw na muna ang bahala sa alaga kong bibi. At saka ko na lang siya kukunin kapag nagtagumpay ka na sa iyong misyon. Hangad ko ang iyong tagumpay, Berto. Hanggang sa muli. Teka, Salinday! Sandali lang! Hindi naman ako kumakain ng... Hindi na nagawang tapusin ni Berto ang sasabihin niya dahil biglang naglaho na si Salinday. Ang tanging naiwan doon ay ang alaga nitong bibe na nakatingin sa kanya. May inis na tinitigan ni Berto ang bibe na si Ulap. Hindi siya makapaniwala na sa dami ng pwede niyang kailangang kainin para lumakas siya ay ang pagkain pa na ayaw niya. Kaya nang sandaling yun ay naisip niya na huwag tanggapin ang bibe na pansamantalang ibinigay sa kanya ng diwatang si Salinday. Hoy bibe, huwag mo akong tinitignan ng ganyan ha. Ayoko sa'yo at ayoko sa itlog mo. Bumalik ka na sa amo mong diwata. Hindi kita kailangan. Tumalikod na si Berto at nagsimula na siyang lumakad palayo. Ilang beses din siyang lumingon upang siguraduhin na hindi susunod sa kanya ang bibe. Nanatili naman ang bibe sa kung saan niya yon iniwan. Aba, ayos ah. Mukhang nakakaintindi naman palang bibi na yun. Mabuti naman. Mukhang nabudol ako ng diwatang yun sa kahilingan ko ah. Pambihira na yan oo. Hindi naman niya tinupad ang kahilingan ko eh. Habang tinatahak ni Berto ang daan palabas ng gubat, ay isinabay na niya ang pamumulot ng mga kahoy na pwede niyang ipanggatong. Nang makalabas na siya ng gubat, ay nagawa niyang mapuno ang dala niyang sako ng mga panggatong. Pasipol-sipol siyang naglalakad hanggang sa makarating na siya sa kanyang bahay. Dinala ni Berto ang mga nakuha niyang panggatong sa likod ng bahay at maayos niya yung isinalansan. Dahil maaga pa para magluto siya ng pagkain para sa tanghalian at wala pang nagpapagamot sa kanya, ay naisipan niyang magpahangin muna. Sa pagpasok niya sa kanyang bahay ay napasigaw siya nang makita niya ang bibe na nakaupo sa ibabaw ng kanyang papag. Hoy! Anak ng pato! Anong ginagawa mo rito? Paano nauna ka pa rito? Ay! Oo nga pala. Alaga ka nga pala ng diwata, no? Kaya malamang ay may kapangyarihan ka rin. Pero hindi ka na dapat nagpunta pa rito. Hindi mo ba ako naintindihan kanina? Hindi kita kailangan. Halika na nga. Ibabalik na kita sa gubat. Dinampot ni Berto ang bibe at dinala niya yon sa loob ng gubat. Pagkalapag niya sa bibe sa lupa, ay muli niya yung kinausap. Alam kong naiintindihan mo ako, bibe ha. Huwag ka nang sumunod sa akin. Sabihin mo kay Salinday na hindi ko talaga kayang kainin ng itlog mo kasi ayoko sa itlog, hindi ako kumakain nun. Dito ka lang. Kapag sumunod ka pa sa akin, sige, adobo talaga ang kalalabasan mo. May pagbabantang tinignan ni Berto ang bibe bago siya nagdesisyon na maglakad palayo. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya
ay may naramdaman siyang kung ano. Huminto siya at nilingon niya ang bibe. Napansin niya na tila may lungkot sa aura ng bibe habang nakatingin yun sa kanya. Naisip niya na baka hindi maaaring makabalik ang bibi na yon sa diwata kapag hindi natapos ni Berto ang kanyang misyon. Tila lumambot naman ang puso ni Berto, kaya binalikan niya ang bibe. Ay nako! Sige na nga, isasama na nga kita sa bahay ko at baka kung ano pang mangyari sa'yo rito sa gubat eh. Pero ito ang tandaan mo ha, kahit ilang daang itlog pa ang ilabas mo, ay hindi ko kakainin yan. Nang dahil sa awa, ay wala nang nagawa si Berto kundi kunin ang bibe at iuwi yun sa bahay niya. Noon ay nag-alaga siya ng mga manok, kaya meron siyang kulungan sa likod ng kanyang bahay. Doon niya ikinulong ang bibe at sinigurado niya na hindi yun makakawala. Tinagabihan, mahimbing nang natutulog si Berto. Bigla siyang nagising nang may naramdaman siyang bagay na dumagan sa kanyang dibdib. Sa pagbukas niya ng mga mata niya, ay nagulat siya nang makita ang bibe na nakatayo sa ibabaw niya. Napabalikwas siya ng bangon, kaya lumipad ang bibe at pumunta yon sa kanyang paanan. Anak ng pato talaga, oo. Paano ka nakawala sa kulungan mo, ha? Hindi ba sabi ko sa'yo? Doon ka lang. Tumayo si Berto. Sinindihan niya ang gasera upang magkaroon ng liwanag sa loob ng kanyang bahay. Unang gabi pa lang ng bibe sa bahay niya ay problema agad ang dinala nito. Ayaw niya kasi na naiistorbo ang pagtulog niya, lalo na't nahihirapan na siyang makabalik sa pagtulog kapag nagising na siya. Alam mo ikaw, pinayagan na nga kitang sumama sa akin dito, tapos nangiistorbo ka pa ng tulog. Kung ayaw mo matulog, magpatulog ka. Napakunot ang noo ni Berto nang biglang nanginig ng bahagya ang katawan ng bibe. Mabilis na gumalaw ang puweta nun at napanganga siya nang maglabas yun ng kulay gintong itlog. Namamanghang kinuha ni Berto ang ginintoang itlog at pinagmasdan niya yon ng maigi. Ayos ah! Gintong itlog mong bibi ka? Pwede ko ba tong ibenta? Napapitlag si Berto nang marinig niya ang boses ni Salinday na nagmumula sa bibe. Nararamdaman ni Ulap kapag may mangyayari o nangyayaring hindi maganda sa paligid. Sa sandaling maglabas siya ng gininto ang itlog, ay kailangan mong kainin ang laman ng itlog. Yun ay upang magkaroon ka ng kakaibang lakas at tapang, Berto. Ngunit tandaan mo na may hangganan ng bisa ng itlog sa iyo. Ito ay magtatagal lamang ng 1 oras. Teka, ibig mo sabihin ay may nangyayaring pag-atake ng aswang sa oras na to dito sa San Simon? Hinintay ni Berto ang kasagutan ni Salinday, ngunit hindi niya na muling narinig ang tinig ng diwata. Hanggang sa may narinig siyang sumisigaw na babae at humihingi ng saklolo. Bigla siyang kinabahan. Sigurado siya na may inaatake ng aswang sa kung saan. Muling tinignan ni Berto ang itlog. Alam niya na kung hindi siya kikilos kagad, ay isang buhay na naman ang mawawala nang dahil sa mababangis na aswang. Ngunit nagkaroon siya ng pagdadalawang isip kung kakainin ba niya ang itlog, dahil sigurado siya na magkakaroon yun ng hindi magandang reaksyon sa kanyang balag. Anak ng... Bakit kasi sa dami ng pwede kong kainin para lumakas eh? Bakit itlog pa eh? Ay nako, bahala na ang mga tiyang balat ko. Mabilis na itinuktok ni Berto ang ibabaw ng itlog sa gilid ng lamesa. Pikit mata niyang nilunon ang laman nun at muntik pa siyang masuka nang malasahan niya ang hilaw na itlog. Yak! Kadiri! Ang lansa! Hanggang sa naramdaman ni Berto na tila ba gumaan ang kanyang katawan. May kung anong malakas na enerhiya ang mabilis na gumapang sa buong katawan niya.
Mas naging malinaw sa pandinig niya ang sigaw ng babaeng humihingi ng tulong. Totoo nga. Parang lumakas nga ang katawan ko dahil sa itlog na yun. Agad na kinuha ni Berto ang itak at lumabas siya ng bahay. Narinig niya ang sigaw ng isang babae mula sa kabilang dulo ng baryo. Nagmamadaling tumakbo si Berto. Sa bawat takbang niya ay ramdam na ramdam niya ang lakas mula sa itlog na kinain kanina. Nang makarating siya sa pinagmumula ng sigaw, ay nakita niya ang isang babae na nakasandal sa puno. Duguan ng braso ng babae habang papalapit dito ang isang aswang na naglalaway. Hoy, aswang! Ako ang harapin mo! Huwag mong pakialaman ng babae na yan! Tumakbo si Berto palapit sa aswang. Nang lumingon ang halimaw, ay sinubukan niya itong tagain, pero mabilis siyang nakaiwas. Nagtama ang mga mata nila ng aswang. Aba, mukhang mabilis ka rin ha? Pero tignan natin kung uubra ang bilis mo sa akin. Tumalon ang aswang papunta kay Berto. Susunggaban sana siya nito, pero mabilis siyang nakailag. Hindi siya makapaniwala na nakikita niya ang galaw ng aswang sa mas mabagal na paraan, kaya nababasa niya ang magiging pag-atake nito. Muling inatake ni Berto ang aswang at nagawa niya tong suntukin sa panga. Nang mapaatras ang aswang, ay sinundan niya yon at sinaksak niya ito ng itak sa tiyan. Paghugot niya ng itak ay sa leeg naman niya yon isinaksak. Malakas niyang sinipa ang aswang at wala na yung buhay nang bumagsak ng pasadsad sa lupa. Nang masiguro ni Berto na patay na ang aswang, ay agad niyang nilapitan ng babae. Nanginginig yun sa labis na takot. Miss, huwag ka na matakot. Ligtas ka na. Ang mabuti pa ihatid na kita sa bahay mo. Baka mamaya may aswang ka pang makasalubong. Paulit-ulit na nagpasalamat ang babae kay Berto. Anito, kung hindi kagad dumating si Berto, ay baka namatay na ito at kinain na ng aswang. Inihatid ni Berto ang babae sa bahay nito. Pagkatapos nun, ay umuwi na siya sa kanyang bahay. Habol ang paghinga na umupo siya sa gilid ng papag at bumalik sa alaala niya ang ginawang pagpapasalamat sa kanya ng babae. Grabe, ang sarap pala sa pakiramdam na makapagligtas ng buhay ng ibang tao. Siguro, kaya nakikipaglaban pa rin nun sa mga aswang si Lolo Ambo kahit matanda na siya, ay masaya siyang nakakapagligtas siya ng mga tao. Nagusot ang mukha ni Berto nang maramdaman niya ang biglang pangangati ng kanyang buong katawan. Maging ang ulo niya ay makati na rin. Gigil na gigil niyang kinamot ang kanyang sarili. Nakita niya ang bibe na nakaupo sa ibabaw ng lamesa at nakatingin lamang yun sa kanya. Anong tingin-tingin mo dyan, ha? Tignan mo ang nangyayari sa akin, oh. Ang kati-kati ng buong katawan ko. Dahil to sa itlog mo, Kala mo, pinapangako ko. Yun na ang una't huling beses nakakain ako ng itlog. Nakapagligtas nga ako ng tao. Pero sarili ko naman, hindi ko mailigtas sa pangangating to. Anak ng pato talaga, oo. Inabukasan ng umaga, nagising si Berto na hindi na ganong makati ang kanyang katawan. Ngunit nang tignan niya ang sarili niya sa salamin, ay puro pantal ang kanyang muka. Napasimangot siya dahil para siyang pinatokte ng mga langgam. Maya-maya pa ay napakunot ang kanyang noo nang may narinig siyang boses ng mga tao sa labas ng kanyang bahay. Lumapit si Berto sa pinto. Sa pagbukas niya nun ay nagulat siya nang makitang napakaraming tao sa labas ng kanyang bahay. Teka, anong meron at andito kayong lahat? Magpapagamot ba kayo? Lumapit si Kapitan Roldan kay Berto. Maaliwalas ang mukha ng kapitan at may nakapaskil na ngiti sa labi nito. Magandang umaga, Berto. Nandito kami upang magpasalamat sa iyo. Ha? Magpasalamat naman saan, Kapitan?
sa pakikipaglaban at pagpatay mo sa aswang na umatake kay Clara habang naglalakad siya pauwi kagabi. Tama ang aking kutob na hindi mo matitiis ang ating baryo. Tunay na apo ka nga ni Lolo Ambo. Parehas kayong matapang at mahusay sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero mukhang mas magaling ka pa sa lolo mo dahil wala kang gamit na agimat. Muntik nang mapamura si Berto. Nakalimutan niya kasing sabihin sa babaeng iniligtas niya kagabi na wag nitong ipagsasabi na iniligtas niya ito. Sigurado siya na ang babaeng yon ang nagpakalat ng nangyari kagabi. Teka, sandali lang, Kapitan. Oo, ako nga ang nagligtas dun sa babae kagabi. Pero hindi po ibig sabihin nun, palagi ko na pong gagawin yun. Ang totoo niyan una't huling beses ko nang gagawin yun dahil sadyang narinig ko lang talaga yung sigaw ng babae kaya hindi ko napigilan ang aking sarili na tulungan siya. Huwag kayong umasa, Kapitan. Nagabi-gabi akong lalabas para makipaglaban sa mga aswang. Abay, walang ganun. Napansin ni Berto ang pagkawala ng saya sa lahat ng mga taong naroon dahil sa kanyang sinabi. Inusig siya ng konsensya niya pero hindi naman niya kayang sabihin sa mga ito na kaya ayaw niyang makipaglaban ay dahil kailangan na naman niyang kumain ng itlog na magdudulot ng labis na pangangati sa kanyang katawan. Pero Berto, nasimulan mo lang makipaglaban at napatunayan mo na kaya mong labanan ng mga aswang. Umaasa pa rin kami na itutuloy mo ito. Huwag ka mag-alala dahil makakaasa ka sa tulong ko gaya ng ginagawa ko noon sa tuwing nakikipaglaban sa mga aswang ang iyong lolo. Pero sandali lang, ano ba nangyari sa balat mo? Para kang kinagat ng napakarami bubuyog ah. Huwag niyo nang pansinin ang balat ko, Kapitan. Basta, hindi na ako makikipaglaban sa mga aswang. Pasensya na po talaga. Saka, pwede bang umalis na kayong lahat? Inutusan ni Kapitan Roldan na umalis na ang mga tao at sumunod naman kagad ang mga yon. Pumasok na si Berto sa bahay niya. Sinundan siya roon ni Kapitan Roldan at nakita nito ang bibe na nasa ibabaw ng papag. Aba, nag-aalaga ka na pala ng bibi ngayon, Berto. Ayan ba? Hindi ko po alaga ang bibi na yan. May nagpahabilin lang yan sa akin at ibabalik ko rin yan. Teka, hindi ho ba yung sabi ko umalis na kayo? Marami pa po akong gagawin, Kapitan. Hayaan mo kung makausap ka kahit sandali lang, Berto. Gusto ko lang ulit magpasalamat sa'yo. Hindi ko akalain na gagawin mo yun. Pinatunayan mo lang na hindi lang panggagamot ang kaya mong gawin, kundi maging ang makipaglaban din sa mga aswang. Pwede ba, Kapitan? Huwag niyo na akong bula-bulahin. Hindi niyo ako madadala sa mga papuri niyo. Seryoso po ako sa sinabi ko kanina. Hindi na ulit ako makikipaglaban sa aswang. Tapos. Sige, hindi na ako makikipagtalo pa sa iyo, Berto. Pero nararamdaman ko na hindi yun ang huling pagkakataon na ipagtatanggol mo kami. Sige, aalis na ako. Maraming salamat. Matapos yun, ay umalis na si Kapitan Roldan. Nangihinang isinarado ni Berto ang pinto. Sumandal siya sa pinto at nang makita niya ang bibe, ay bigla niyang narinig ang boses ni Salinday. Lubos ako natutuwa sa kabayanihang ibinamalas mo kagabi, Berto. Tama ang kapitan ng iyong lugar. Hindi pa yun ang huling beses na makikipaglaban ka sa mga aswang. Isinusumpa ko, yun na talaga ang huling beses sa Linday. Saka pwede bang kunin mo na yung bibi mo? Hindi ko na kailangan yan. Tignan mo naman itong nangyari sa balat ko matapos kong kainin yung itlog niyan. Tandaan mo, Berto, si Ulap ay mananatili sa'yo hanggat hindi mo napapalaya ang inyong baryo sa mga aswang. Babalik lang sa akin si Ulap sa sandaling ikaw ay magtagumpay sa iyong misyon. Hindi. Ayoko na. Binabawi ko na ang hiniling ko sa'yo. Hindi mo na yun maaaring bawiin, Berto. Hiniling mo na bigyan kita ng bagay na magagamit mo para makipaglaban sa mga aswang. At tinupad ko naman yun. Kaya kung nais mo na wag nang kumain ng itlog, ay wakasan mo na ang pagpapalaganap ng takot at kamatayan dito sa inyong lugar.
Matapos yung sabihin ni Salinday, ay hindi na muling narinig pa ni Berto ang tinig ng diwata. Napailing na lang siya at labis siyang nagsisisi kung bakit ganun pa ang naging hiling niya. Kung alam niya lang sana na kailangan niyang kumain ng itlog para mas lumakas, ang pagtubo at paglago na lang sana ng kanyang buhok ang hiniling niya kay Salinday. Ngunit kahit na anong sabi ni Berto na hindi na siya makikipaglaban sa mga aswang, ay hindi pa rin niya napigilan ang sarili na kainin ang inilalabas na ginintuang itlog ng mahiwagang bibe sa tuwing may aswang sa kanilang lugar. Natutunan niya ng tiisin ang pangangati ng buong katawan niya sa tuwing matatapos ang kanyang laban sa mga aswang. Lahat ng aswang na nakakaharap ni Berto ay hindi umubra sa kanya. Alam niya na dahil yun sa lakas na naibibigay sa kanya ng gininto ang itlog. Hindi nagtagal, naging usap-usapan sa buong baryo ang kakayahan at kabayanihan ni Berto. Tinawag siyang tagapagligtas, bayani, at kahit pa na siya ay panot at may mga pulang pantal sa katawan, ay wala nang nangas na laitin siya. Hanggang sa tuluyan ng tinanggap ni Berto na kailangan niyang maubos ang mga aswang na umaatake sa kanilang lugar upang tuluyan na siyang makapagpahinga at makabalik na siya sa dati niyang normal na buhay. Isang umaga, abala si Berto sa pagpapahid ng langis sa mga pantal sa kanyang balat. Kagabi kasi ay isang aswang na naman ang kinalaban niya, kaya kinailangan niyang kumain ng ginintuang itlog. Maya-maya pa ay narinig niya ang paghuni ng bibe na nakaupo sa bintana. Nakasimangot na tinignan niya ang bibe at walang tigil yung humuhuni. Teka. Pinagtatawanan mo ba akong bibe ka? Para sa kaalaman mo, ikaw ang may kasalanan kung bakit ganito ang balat ko ngayon. Hindi na nawala itong mga pantal ko na to at ang pangangati sa balat ko dahil sa itlog mo. Nagulat si Berto nang biglang pumasok si Mokong sa kanyang bahay. Nakangiting lumapit si Mokong sa kanya at malakas siya nitong tinapik sa braso. Oy, Chong! Kumusta ka na? Oh, Mokong! Kailan ka pa bumalik galing Maynila? Kaninang madaling araw lang. O, di ba? Ang bilis ng mga araw, di ba? Nandito na ulit ako. Nadagdagan na naman ng gwapo dito sa San Simon kasi nandito na ako. Aba. Parang iba pala talaga ang hangin sa Maynila, no? Nadadagdagan pati ang pagiging mayabang mo eh. Grabe naman to. Suportahan mo na lang ako, Chong. Ikaw na nga lang ang nag-iisang kaibigan ko eh. Teka, sandali lang. Ano ba yung nangyari sa balat mo? Bakit para kang pinagsasampal? Eh paano? Kumain ako ng itlog. O akala ko ba ayaw mo ng itlog? Bakit kumain ka nun? Eh gusto ko na kasing mawala tong allergy ko sa itlog eh. Kaya kumain ako, sinubukan ko. May nagsabi kasi sa akin na kapag ganun daw ang ginawa ko, ay masasanay na ang katawan ko sa itlog. Grabe ka. Ibang klase rin ang trip mo eh, no? Baka mamatay ka sa ginagawa mong yan, ha? Mamatay ka agad? Pambihira ka, hindi pa ako pwedeng mamatay. Sa pagkakataon na yon, ay naisipan ni Berto na wag sabihin kay Mokong ang totoo. Para sa kanya, ay mas makabubuti kung walang makakaalam na sa ginintuang itlog na alaga niyang bibe, nagmumula ang lakas niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi naman sa wala siyang tiwala kay Mokong, kundi nangangamba siya na baka madulas si Mokong at maikwento nito yon sa iba. Baka maging dahilan pa yon upang pag-interesan ng iba ang kanyang mahiwagang bibe. Oo nga pala, Chong. Totoo ba yung narinig ko sa mga chismosa dito na nakikipaglaban ka na raw sa mga aswang? Oo, Chong. Totoo yun. Talaga? Ang akala ko ba ayaw mo makipaglaban sa mga aswang. Huwag mong sabihin na gumagamit ka na ngayon ng agimat o anting-anting, ha? Hindi ba sabi mo hindi mo alam na gamitin ang anting-anting o agimat ng lolo mo? Hindi ako gumagamit ng agimat. Sariling lakas at diskarte ko yun kapag nakikipaglaban ako sa mga aswang. Grabe! Ikaw na!
Hindi ako makapaniwala na magdidesisyon ka ng labanan ng mga aswang dito sa San Simon. Di ba dati kapag hinihimo ka ni Kapitan Roldan na labanan ng mga aswang matigas pa sa bato ang pagtanggi mo? Abay, anong nangyari? Anong nakapagbago sa isip mo, Chong? Naaawa na kasi ako sa mga tao rito, Mokong Ang tagal na rin nating hinahayaan ng mga pesting aswang na yun. Kaya oras na rin siguro para may lumaban sa kanila. Pero Chong, payong kaibigan lang mag-iingat ka. Baka sa ginagawa mo na yan, ay ikaw ang pag-inita ng mga aswang na yun. Bakit mo naman naisip yan? Aswang ka ba? At alam mo kung paano sila mag-isip? Sinasabi ko lang naman kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo. Kasi ayoko mapahamak ka. Hindi malabong mangyari ang sinabi ko, lalo na kung makikilala ka ng mga aswang. Panigurado na ikaw ang pag-iinita nila. Wala akong pakialam, Chong, kung pag-initan pa nila ako. Kung gusto nila sabay-sabay pa silang umatake rito sa bahay ko Aba. Napakayabang mo naman yata, Chong. Parang nahawaan na kagad kita ng pagiging mayabang ko Hindi, biro lang. Alam ko ang panganib na kinakaharap ko ngayon, Chong, sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Pero dahil nasimulan ko na to, hindi na ako hihinto hanggang sa mawala ang aswang dito sa San Simon. Naisip ko rin kasi na baka kailangan kong tapusin ang misyon ng lolo ko na hindi niya na nagawang tapusin kasi namatay na siya. Kung yan na talaga ang gusto mong gawin, ay hindi na kita pipigilan. Basta, Chong, huwag mong kakalimutang mag-ingat. Siguro kung sa paningin natin para lang mababangis na hayop ang mga aswang, ay baka nagkakamali tayo. Hindi natin alam kung marunong din ba silang mag-isip at magplano kung paano kanila papatayin. Salamat sa paalala mo, Chong. Pero gaya ng sinabi ko, desidido na akong tapusin ang hindi natapos ni lolo nun. Kaya hindi ako pwedeng mapatay ng mga aswang na yun. Nagpakawala ng malalim na paghinga si Berto. Ang totoo ay nagtatapang-tapangan lang siya sa mga sinabi niya sa kaibigan niyang si Mokong. Pero ang totoo ay may kaba siyang nararamdaman sa mga sinabi ni Mokong sa kanya. May katotohanan kasi ang mga sinabi ng kaibigan niya. Hindi niya alam kung paano mag-isip ang mga aswang. Nang mga sumunod na gabi ay naging payapa ang San Simon. Hanggang sa 1 linggo na ang nakalipas ay wala pa ring aswang na umaatake sa baryo ni Berto. Ikinatuwa yun ni Berto dahil nakakapagpahinga siya at hindi niya na kinakailangan na kumain ng gininto ang itlog. Unti-unti na ring nawala ang mga pantal sa balat niya sapagkat matagal na ang huling beses na kumain siya ng itlog ng bibe ni Salinday. Isang umaga, dumaan si Kapitan Roldan sa bahay ni Berto. Marahil ay napapansin mo na rin na 1 linggo nang walang sumasalakay na aswang, Berto. Maraming salamat dahil sigurado na dahil sa pakikipaglaban mo ay mukhang natakot na mga aswang na sumasalakay dito sa San Simon. Sabi ko naman sa'yo, Berto kailangan lang natin ng kahit na 1 tao na matapang na papalag sa mga aswang. Sana nga po magtuloy-tuloy na ang katahimikan dito sa San Simon, Kapitan. Gusto ko rin sanang humingi ng pasensya sa inyo kung hindi ko kagad to ginawa. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya sa akin. Naiintindihan kita kung bakit ayaw mo makipaglaban nun sa mga aswang. Pero masaya ako na nagising na ang tapang na meron ka. Nang dahil sa naging pag-uusap na yon ni Berto at Kapitan Roldan, ay isang bagay ang naisip ni Berto. At yun ay maaaring tapos na ang misyon niya at maaari niya nang ibalik ang mahiwagang bibe kay Salinday. Kaya nang umalis na si Kapitan Roldan, ay agad na kinausap ni Berto ang bibe. Inilapag niya ang bibe sa lamesa at hinawakan niya yon. Diretso niyang tinitigan ang bibe. Salinday, gusto kitang makausap Magsalita ka. Salinday! Hindi naman nabigo si Berto dahil narinig niya ang boses ng diwata na nagmumula sa mahiwagang bibe. Ano ang iyong sasabihin sa akin, Berto?
Siguro naman alam mo na ang nangyayari ngayon dito sa San Simon. 1 linggo nang hindi umaatake ang mga aswang sa Linday. Sa aking palagay, ay hindi na sila mangangas na bumalik dito dahil natatakot na sila sa akin Kung ganun, tapos na ang misyon ko. Maaari mo nang kunin ang bibi mong ito. Sa aking palagay ay nagkakamali ka na yung inaakala, Berto. Hindi pa tapos ang iyong misyon. Dahil kung ito ay tapos na, kusang babalik ang aking bibi sa akin. Ngunit tignan mo, nandyan pa rin siya sa iyong tahanan. Pero sa Linday, 1 linggo na nakakalipas Pero wala nang aswang ang umaatake. Hindi pa ba sabat na dahilan yon para lubayan na ako ng bibing to? Berto, sana ay maunawaan mo na ang nangyayari ngayon ay parang isang bagyo. Aakalain mo na wala na ito. Ngunit ang katotohanan ay nasa mata lang kayo ng bagyo. Huwag kang maging kampante, Berto. Patuloy mong gamitin ang lakas mula sa ginintuang itlog upang ipagtanggol ang mga tao sa inyong baryo. Sa pagkakataon na yon, ay biglang tumahimik si Berto. Pinag-isipan niya ang mga sinabi ni Salinday at bumalik sa alaala niya ang sinabi ni Mokong na hindi nila alam kung paano mag-isip ang mga aswang. Dahil doon ay kinabahan si Berto at napagtanto niya na baka may pinaplano ang mga aswang at nais ng mga yon na maging kampante siya. Tapos saka aatake ang mga yon sa oras na hindi siya handa. Sa kabila ng ilang gabi na payapa ang San Simon, ay hindi na naging kampante si Berto. Tuwing gabi, kapag tulog na ang lahat, ay gising siya at nakikiramdam sa paligid. Nais niyang makasiguro na wala nang mabibiktima ang mga aswang sa oras na muling sumalakay ang mga yon. Hanggang isang gabi, biglang nagising si Berto dahil sa malakas na paulit-ulit na huni ng mahiwagang bibe. Nang sindihan niya ang gasera, ay saktong naglabas ng gininto ang itlog ang bibe. Agad namang dinampot ni Berto ang itlog. Ibig sabihin, may aswang na umaatake sa oras na to. Tama nga ang sinabi ni Salinday. Hindi pa tapos ang panggugulo ng mga aswang dito sa San Simon. Ay nako, kailan ba matatapos ang lahat ng to? Ayoko nang kumain ng itlog Gusto ko ng tahimik na buhay. Napipilitang kinain ni Berto ang laman ng ginintoang itlog. Nang maramdaman niyang lumakas na ang kanyang katawan, ay lumabas na siya ng bahay, dala ang itak. Pagkalabas niya, ay agad siyang natigilan. May kakaiba siyang naramdaman. Mabigat ang hangin at tila nahirapan siyang huminga. May kakaiba ring amoy ang paligid na parabang may nabubulok na karne. Mahigpit na hinawakan ni Berto ang itak. Inihanda niya ang sarili sa kung ano ang mangyayari. Huwag kayong magtago! Alam ko nandiyan kayo sa paligid. Magpakita kayo sa akin! At harapin niyo ako! Unti-unting lumitaw ang mga aswang na may mahahabang kuko, naglalaway at may mapupulang mga mata. Halos hindi mabilang ni Berto ang mga aswang na nakapaligid sa bahay niya. Ngunit sa halip na umatras, ay mas lalong ginanahan si Berto. Kakaiba talaga ang tapang na ibinibigay ng ginintoang itlog sa kanya. Isang aswang ang sumugod kay Berto at sinalubong niya ito ng malalim na taga direkta sa leeg. Tumalsik sa lupa ang naputol na ulo ng aswang. Doon na halos sabay-sabay na umatake ang mga aswang kay Berto. Naging mabilis ang galaw ni Berto at sa bawat aswang na umaatake sa kanya ay may katapat na taga o hiwa ng kanyang matalas na itak. Ngunit tila hindi nauubos ang mga aswang na yon. At habang tumatagal ay nararamdaman niya na pagod na siya. Ganun pa man, hindi pinanghinaan ng loob si Berto. Patuloy siyang nakipaglaban habang isa-isang bumabagsak ang mga aswang. Hanggang sa isa na lang ang natira. At yun ay ang pinakamalaking aswang sa grupo. Bibigyan pa kita ng pagkakataon para sumuko. Mag-isa ka na lang. Wala kang laban sa akin.
Mabilis na sinunggaban ng aswang na yon si Berto. Sa bilis nito ay matagumpay nitong nakagat ang braso ni Berto na dahilan para mabitiwan niya ang hawak na itak. Binuhat siya ng aswang at ibinalibag siya nun sa lupa. Impit na napasigaw si Berto. Nang hilakbot si Berto nang makita niyang papalapit na sa kanya ang natitirang aswang. Ngunit bago pa tuluyang makalapit kay Berto ang aswang, ay dumating si Mokong na may dalang sibat. Itinarak ni Mokong ang sibat sa likod ng aswang at tumagos yun hanggang sa dibdib nito. Walang buhay na bumagsak sa lupa ang aswang. Nanlalaki ang mga mata ni Berto habang nakatingin sa kanyang kaibigan. Hindi siya makapaniwala na iniligtas siya nito. Lumapit si Mokong kay Berto at tinulungan siya nitong makatayo. Pumasok sila sa bahay at doon ay sinimulang linisin ni Mokong ang mga sugat ni Berto sa braso. Aray! Aray, dahan-dahan naman, Mokong. Pambihira ka, oo. Magtiis ka, Chong. Mukhang malalim ang sugat mo sa braso eh. Pero Chong, salamat ha. Kung di ka dumating, baka napatay na ako ng aswang na yun. Baka kwento na lang ako ngayon. Grabe, akala ko talaga kanina katapusan ko na. Magpasalamat ka kasi napadaan ako dito sa bahay mo at nakita ko na papatayin ka ng aswang na yon. Pero grabe, Chong. Ang daming aswang na sumalakay dito sa bahay mo. Sa tingin ko nga, Chong, nagdilang anghel ka eh. Tama ang sinabi mo nun. Mukhang nagplano ang mga aswang na sugurin ako rito para patayin ako. Ay oo nga pala. Anong ginagawa mo sa labas ng ganitong oras? Tapos may dala ka pang sibat. Ano pa ba? Di tinutulungan ka ng patayin ng mga aswang. Nagro-ronda kasi ako. Naisip ko kasi na hindi naman pwedeng mag-isa ka lang na nakikipaglaban sa mga aswang, di ba? Aba, syempre, kaibigan kita eh. Kaya dapat tulungan kita. Buti ka pa, Chong. Tumutulong sa akin. Bakit mo naman nasabi yan? Si Kapitan Roldan kasi. At sabi niya, tutulungan niya ako na makipaglaban sa mga aswang. Pero ilang beses na ako nakikipaglaban sa mga aswang, kahit isang beses, hindi niya ako tinulungan. Masyado siyang paasa. Hayaan mo na si Kapitan Roldan, Chong. Baka kasi hindi na talaga niya kayang makipaglaban kasi tumatanda na siya eh. Hindi pwedeng hayaan ko lang na wala siyang ginagawa. Nangako siya at ang pangako ay pangako. Sa bagay, may punto ka naman eh. Ewan ko ba dyan kay Kapitan Roldan? Hindi naman siya panghuhusga, pero parang inaasa niya sa'yo ang obligasyon sa pakikipaglaban sa mga aswang eh. Hindi ba nakakapagduda na yon? Anong ibig mong sabihin na nakakapagduda? Ewan ko ha, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, at alam mo, ay palagi siyang wala sa tuwing nakikipaglaban ka sa mga aswang. O di ba? Isipin mo. Natigilan si Berto at nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Ang totoo ay hindi rin niya maintindihan kung bakit hindi siya tinutulungan ni Kapitan Roldan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi na gaya dati si Kapitan Roldan na tumutulong sa lolo niya na makipaglaban sa mga aswang. Oh, okay na. Malinis na tong sugat mo. Ikaw na ang maglagay ng benda. Sige, Chong, ako nang bahala. Maraming salamat talaga. Wala yun. Tumayo na si Mokong at napansin nito ang bibe na nakatayo sa gilid ng bintana. Aba, nag-aalaga ka na pala ng bibi ngayon? Ang ganda naman ng bibi mo. Sobrang puti ng balahibo. Lumapit si Mokong sa bibe at hahawakan sana niya ito, pero biglang lumipad ang bibe palabas ng bahay. Nang sandaling yon, ay biglang naisip ni Berto na sabihin na kay Mokong ang tungkol sa mahiwagang bibe. Napagtanto niya na karapatan niyong malaman ng kanyang kaibigan, lalo na't ito ang dahilan kung bakit buhay pa siya ng oras na yon. Hindi yun normal na bibilang, Chong. Ano ka mo? Teka, anong ibig mo sabihin? Paano hindi normal? Sasabihin ko na sa iyo ang totoo, Chong. Ang totoo,
ay may ginagamit ako para magkaroon ako ng kakaibang lakas at tapang sa tuwing naikipaglaban ako sa mga aswang. Ibig sabihin, may ginagamit kang agimat? Oh, ang akala ko ba hindi mo alam kung paano gamitin ang mga agimat at anting-anting ng lolo mo. Hindi, Chong. Hindi agimat o anting-anting ni Lolo Ambo ang ginagamit ko, kundi ang gininto ang itlog ng bibi na nakita mo. Ang bibing yun ay pansamantalang ibinigay sa akin ng isang diwata sa gubat para makatulong sa akin kapag nakikipaglaban ako sa mga aswang. Sa tuwing may aataking aswang dito sa San Simon, ay nangingitlog ang bibi at kailangan kong kainin ng hilawang itlog para maging mas malakas ako at matapang. Napamaang si Mokong. Tila hindi ito makapaniwala sa mga sinabi ng kaibigan niyang si Berto, ngunit naintindihan niya yon dahil sadyang napakahirap paniwalaan na sa isang itlog nagmumula ang kanyang lakas at tapang. Maniwala ka sa akin, Chong. Nagsasabi ako ng totoo. Pero hindi ba? Nangangati ang balat mo sa tuwing kumakain ka ng itlog? Yun na nga ang problema eh. Kailangan kong tiisin ang pangangati ng aking katawan para lang maipagtanggol ang mga tao rito sa ating lugar. Tulad ngayon, nararamdaman kong nagsisimula na namang kumati ang balat ko kasi kumain ako ng itlog kanina. Pero ayos lang. Kundi dahil sa itlog na yun, Chong, hindi ko magagawang makipaglaban sa napakaraming aswang na umatake dito sa bahay ko. Grabe, Chong. Sa dami ng pwede mong pagkunan ng lakas at tapang, sa pagkain pa ng ayaw mo. Hindi ko alam kung matatawa ko o maaawa o ahanga sa'yo, Chong Kaya nga kailangan ko na mapatayan lahat ng aswang na sumasalakay dito sa San Simon. Nang sa ganun, ay hindi ko na kailangan pang kumain ng itlog. Huwag ka mag-alala, Chong. Nandito ako para tulungan ka pagdating sa mga aswang na yan. Hindi kita pababayaan na lumaban ng mag-isa. Salamat talaga, Chong, ha. Saka, may papakiusap din sana ako sa'yo. Huwag mo sanang sasabihin sa iban tungkol sa may wagang bibi, ha. Natatakot kasi ako na baka kapag may nakaalam nun, pag-interesan nila ang bibi. May tiwala naman ako sa'yo kaya sinabi ko sa'yo ang tungkol dun. Huwag ka mag-alala, Chong. Safe na safe sa akin ang sekreto mo na yan. Wala akong pagsasabihan. Promise. Itinaas pa ni Mokong ang kanang kamay bilang tanda ng pangako nito. Kampante si Berto, natutuparin ni Mokong ang sinabi nito dahil alam niyang batid nito kung gaano kadelikado kapag may ibang nakaalam kung saan nanggagaling ang kanyang lakas sa tuwing nakikipaglaban siya sa mga aswang. Pagsapit ng umaga, nagulat ang lahat ng tao sa San Simon nang makita ang napakaraming bangkay ng mga aswang sa harap ng bahay ni Berto. Mabilis na kumalat sa San Simon ang pangyayaring yon at agad na nagpunta roon si Kapitan Roldan. Mahabagin langit. Totoo nga nakarating sa aking balita. Napakaraming patay na aswang na nasa labas ng bahay mo, Berto. Baka naman kahit sa pagdidispatcha ng mga bangkay sa harapan ng bahay ko matulungan niyo na ako, Kapitan. Aba oo naman, hayaan mo at kakausapin ko ang mga tanod ko upang alisin ang mga yun sa harapan ng bahay mo. Siguro mas makabubuti kung susunugin na lang ang mga yun. Pero, lahat ba ng yun ikaw ang pumatay? Hindi, Kapitan. Tinulungan ako ni Mokong. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Si Mokong? Aba, anong alam ni Mokong sa pakikipaglaban sa mga aswang? Wala ho siyang alam, Kapitan. Pero mas mabuti pa nga po si Mokong. Kahit wala siyang alam sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay tinulungan niya pa rin ako. Tila naramdaman ni Kapitan Roldan ang pagpaparinig na yon ni Berto. Umurong ang dila nito at hindi agad nakapagsalita. Alam kong nangako ko sa'yo. Natutulungan kita makipaglaban sa mga aswang. Pero, ang totoo kasi niyan, Berto ilang araw na sumasakit ang dibdib ko. Nagpatingin ako sa doktor noong nakaraang linggo at nalaman ko na meron pala akong sakit sa puso. Kaya iniwasan ko muna ang mapagod. Pasensya ka na, Berto. Bakit hindi niyo naman kagad sinabi sa akin ang tungkol dyan, Kapitan? Para naintindihan ko kung bakit hinahayaan niyo akong makipaglaban ng mag-isa. Saka, ang ganda naman ng timing ng pagkakaroon mo ng sakit sa puso, Kapitan.
Kung kailan ako nagdesisyon na makipaglaban sa mga aswang, ay saka ka nagkaroon ng sakit. Kung mapapansin mo, ay hindi ako lumalabas ng aking bahay dahil pinayuhan ako ng doktor na magpahinga. Kung nagdududa ka, ay papakita ko sa yung resulta ng check-up ko. Pakiramdam ko kasi, iniisip mo na nagsisinungaling ako sa iyo, Berto eh. Sa bibig mo na nanggaling ang mga salitang yan, Kapitan. Pero wala na akong oras para tignan ang resulta ng check-up mo. Marami pa akong mas importanteng gagawin sa araw na to. Ang gusto ko lang ho, ay maalis na po kaagad ang katawan ng mga aswang sa harapan ng bahay ko. Sige, Berto. Gagawin ko kagad. Maraming salamat ulit sa pakikipaglaban mo para sa ating baryo. Tumango na lamang si Berto at umalis na si Kapitan Roldan. Nang araw na yon ay naisipan niyang magtungo sa bahay ni Mokong dahil nais niya itong makausap tungkol sa kanilang kapitan. Pagkarating niya sa bahay ni Mokong ay nasa gitna ito ng pag-aalmusal. Oh, Chong! Ang aga mo magpunta rito ah! Ay, teka! Nag-almusal ka na ba? Hindi pa nga eh. Dami kagad kasing tao sa bahay gawa ng mga bangkay ng aswang. Nagpunta rin dun si Kapitan Roldan at pinaringgan ko siya tungkol sa hindi niya pakikipaglaban sa mga aswang. Talaga? Nagawa mo yon? Eh, anong sabi niya? Nagalit ba siya sa'yo? Hindi naman, pero mukhang masama ang loob niya. Ang katwiran niya ay may sakit daw siya sa puso, kaya hindi niya ako tinutulungan. Nagtataka lang ako, Chong eh, kung kailan ako nagsimulang makipaglaban sa mga aswang, isa ka naman siya nagkaroon ng sakit sa puso. Parang tama ka nga, nakakaduda si Kapitan. Hindi ko nga lang matukoy kung anong dapat kong malaman tungkol sa kanya. Gusto mo bang magmanman ako sa bahay niya, Chong? Hindi, wag na. Hindi magandang ideya yan. Baka mahuli ka pa niya kung ano pang isipin niya. Ano ka ba? Magaling ako magmanman. Kita mo? Hindi niya ako mahuhuli. Sigurado ka ba? Anak nang, wala ka bang tiwala sa akin? Hayaan mo. Kung ano man ang makikita o malalaman ko, ay sasabihin ko kagad sa'yo. O sige, kumain ka na muna. Mabuti na lang at marami akong biniling pandesal. Baka naman, pwede mo na rin akong ipagtimpla ng kape. Anak nang, ako na nga nagpaalmusal tapos ako pa ang inutusan. Pero sige na nga, sandali lang. Mag-iinit lang ulit ako ng tubig. Nang tumayo si Mokong, ay nahulog sa malalim na pag-iisip si Berto. Bigla siyang kinabahan sa kung anuman ang maaari nilang malaman tungkol kay Kapitan Roldan. Halatang kaduda-duda ang kilos ng kanilang kapitan. At kung meron man itong itinatago sa kanilang lahat, sisiguraduhin niya na malalaman din niya yun sa lalong madaling panahon. Matapos mag-almusal ni Berto sa bahay ni Mokong, ay nagdesisyon na siyang bumalik sa kanyang bahay. Nadatnan niya na hinahakot na ng mga tanod at ilang kalalakihan ang mga bangkay ng aswang. Naging abala si Berto sa buong maghapon dahil medyo marami ang nagpapagamot sa kanya. Nakapagpahinga lang siya pagsapit ng hapon. Habang kumakain ng hapunan, ay napatingin si Berto sa mahiwagang bibe na nakaupo sa papag. Salinday, pwede ba kitang makausap sandali? May mga kailangan lang akong itanong sa'yo. Hindi nagtagal ay narinig ni Berto ang tinig ni Salinday na nagmumula sa bibe. Nandito na ako, Berto. Maaari mo na ako makausap. Ano ang iyong itatanong? Salinday, ang dami ko nang napatay na aswang nung nakaraang gabi. Hindi pa rin ba natatapos ang aking misyon? Hindi pa, sapagkat hindi pa bumabalik sa akin ang alaga kong bibe. Sa dami ng napatay kong aswang? Pambihira. Ilan pa ba ang aswang na kailangan ko mapatay para matapos na to? Kung iyong mapapansin, ay isang grupo silang sumalaki sa iyo kagabi. Ibig sabihin, ay merong nag-utos sa kanila. Teka. Ang ibig mo bang sabihin meron silang sinusunod na pinuno? At ang mga aswang na nakalaban ko ay puro mga alagad lang, ganun ba? Tama ka, Berto. Sa oras na mapasnang mo na ang kanilang pinuno,
hindi na sila magkakaroon ng lakas ng loob na sumalakay dito sa San Simon. Salinday, hindi ba pwedeng sabihin mo sa akin kung sino ang pinuno ng mga aswang na yun? Hindi kita maaaring tulungan pagdating sa bagay na yan, Berto. Ikinalulungkot ko, ngunit hindi ko yan maaaring gawin. Ngunit nais kong talasan mo ang iyong pakiramdam. Huwag ka kagad magtitiwala dahil maaaring ang pinuno nila ay nakakasalumuha mo lang sa araw-araw. Ha? Sino naman sa mga taong nakakasalamuha ko ang pinuno ng mga aswang? Wala nang nakuwang sagot si Berto mula kay Salinday. Napakamot na lang siya sa likod ng ulo niya, sabay iling. Pambihira. Ito talagang si Salinday, oh. Alam na kinakausap pa tapos bigla na lang mawawala. Biglang natigilan si Berto. Alam niya na malaki ang naitulong ng sinabing yun ni Salinday. Ang kailangan na lang niyang gawin ay alamin kung sino sa mga taong nakakasalamuha niya sa araw-araw ang may posibilidad na maging pinuno ng mga aswang. Nang gabing yun ay hindi mapakali si Berto. Kinakabahan siya sa bagay na wala siyang ideya kung ano. Panay ang lakad niya at nang mapagod na siya ay umupo siya sa papag habang nakatingin sa kawalan. Nagulat siya nang mula sa labas ay pumasok ang bibe sa bintana. Lumipad yun at tumayo sa harap ni Berto. Grabe kang bibi ka! Muntik na akong atakihin sa puso sa iyo ah! Nanginig ang buong katawan ng bibe at kasunod nun ay mabilis na kumembot ang puweta nito. Hindi nagtagal ay nagluwal ng ginintuang itlog ang mahiwagang bibe. Sinasabi ko na nga ba eh, kaya ako kinakabahan eh, dahil may aswang na naman. Kinuha ni Berto ang ginintuang itlog at bago pa niya yon mabasag ay nakarinig na siya ng malalakas na katok sa pinto. Berto! Berto, tulungan mo ako! Buksan mo ang pinto! Berto! Tulong! Nagmamadaling binuksan ni Berto ang pinto. Labi siyang nagimbal nang makitang duguan ang kaibigan niyang si Mokong. Agad niya tong tinulungang makapasok sa kanyang bahay at pinaupo niya ito sa sahig na kawayan. May mga kalmot at kagat sa braso, sa dibdib at binti. Si Mokong. Ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mo sugat? Inatake ako ni Kapitan Roldan, Chong. Ha? At bakit ka naman naatake ni Kapitan? Berto, si Kapitan Roldan, isa siyang aswang. Kitang-kita ng mga mata ko habang nagmamanman ako sa labas ng bahay niya. May kausap siyang aswang sa likod ng kanyang bahay. Narinig ko na si Kapitan Roldan ang pinuno ng mga aswang dito sa ating lugar. Ano ka mo? Totoo ba yung sinasabi mo, Mokong? Hindi ko gagawing biro ang ganitong bagay, Chong. Saka tignan mo nga ako. Lahat ng sugat na meron ako ay dahil kay Kapitan. Nahuli niya kasi ako na nakikinig sa usapan nila nung aswang. Tapos, nag-anyong aswang siya sa mismong harapan ko. At sa kanya ako inatake. Mabuti na nga lang nagawa kong makataka sa kanya. Umiim ang bagang ni Berto. Doon na niya napagdugtong-dugtong ang mga pangyayari. Alam na niya kung bakit hindi siya tinutulungan ni Kapitan Roldan sa pakikipaglaban sa mga aswang dahil ito mismo ang pinuno ng mga kalaban niya. Huwag ka mag-alala, Mokong. Haharapin ko si Kapitan Roldan ngayong gabi. Sisiguraduhin ko na matatapos na ang kasamaan niya. Binasag ni Berto ang ginintuang itlog at kinain niya ang laman nun. Naramdaman niya ang pagdaloy ng lakas sa kanyang katawan. Dala ang matalas niyang itak ay lumabas siya ng bahay, pero hindi pa man siya nakakalabas ng kanyang bakuran ay dumating na si Kapitan Roldan. May malaki yung ngiti sa muka. Hindi mo na kailangan magpakahirap na puntahan ako sa aking bahay, Berto. Ako na nagpunta rito sa'yo. Walang hiya ka, Kapitan. Niloko mo kami lahat. Napakagaling mo magpanggap na hayop ka. Hindi ko nakasalanan kung bakit napakadali niyong maloko dito sa San Simon. Ano bang kasalanan namin sa'yo? At ginagawa mo to sa amin? Anong magagawa ko?
Kailangan kong pamunuan ng mga aswang na dating pinamumunuan ng aking ama. Kung di ko yung gagawin, ay mauubos ang aming lahi. At ito, San Simon. Alam mo ba kung ano ang bala ko rito? Nais ko itong maging isang napakalaking kuta ng mga aswang. Kaya unti-unti kong inuubos sa mga tao rito. Kaya lang, bigla ka na lang nakipaglaban sa mga aswang. Nagkaroon tuloy ako ng malaking problema. Kung ganon, isang pagpapanggap lang pala ang paghimok mo sa akin na makipaglaban sa mga aswang at ang pagtulong mo nun sa lolo ko. Tama ka, Berto. Lahat ng yun ay parte ng aking plano upang hindi niyo ako mapaghinalaan. At isa pa, nais ko ring malaman mo na ako ang nagsabi sa lolo mo na huwag kanyang turuan na makipaglaban sa mga aswang upang nang sa ganon, kapag nawala na ang lolo mo, ay wala nang magiging tagapagtanggol ang lugar na ito. At total, sigurado ko na mapapatay kita ngayong gabi. Gusto ko na rin malaman mo ang isa pang katotohanan. Ako ang pumatay sa lolo Ambu mo, Berto. Binatay ko siya dahil sagabad siya sa plano ko sa lugar na ito. At ngayon, ikaw naman ang isusunod ko sa kanya. Hayop ka! Napaka-demonyo mo, Roldan! Hindi ko akalain na magagawa mo yung kay Lolo Ambo matapos niyang maging mabuting kaibigan sa'yo. Pero magandang sinabi mo yan sa akin dahil mas nagkaroon ako ng dahilan para tapusin na ang buhay mo. Pagkasabi nun ni Berto, biglang nagbago ang anyo ni Kapitan Roldan. Mula sa pagiging tao nito ay naging isa itong aswang. Naging matutulis ang ngipin at kuko nito at ang mga mata nito ay namumula at nanlilisik. Mistulang nagbabagang apoy. Inunahan ni Berto si Kapitan Roldan sa pag-atake. Tinangka niyang tagain ang leeg ni Kapitan Roldan, ngunit naisalag naman ito ang matitigas nitong mga braso. Parang bakal ang balat ng aswang. Umikot si Berto at tinangkang tagain sa tagiliran ang kalaban, ngunit tumalon si Kapitan Roldan at sumugod kay Berto. Nagtagisan sila ng lakas. Sunod-sunod ang tagang pinakawalan ni Berto. Kinailangan niyang mas lakasan ang kanyang pagtaga upang magawa niyang sugatan si Kapitan Roldan. Ngunit sa isang iglap, biglang nawala sa paningin ni Berto si Kapitan Roldan. Napatingin siya sa paligid hanggang biglang lumitaw ang aswang sa kanyang harapan at isang malakas na suntok sa tiyan ang tumama sa kanya. Sa sobrang lakas ng suntok ay naisuka niya ang ginintuang itlog. Tumulo ang laway niya habang ang katawan niya ay unti-unting nanghina. Muling lumitaw si Kapitan Roldan sa harap ni Berto. Tinangka ni Berto na lumaban pero isang sipa sa tadyang ang tumama sa kanya. Sinundan yun ng malalim na kalmot sa kanyang dibdib. Nang sipain siya ni Kapitan sa likod, ay padapa siyang sumubsob sa lupa. Nabitiwan ni Berto ang kanyang itak. Gagapang sana siya para kunin yun, ngunit tinapakan siya ng mariin ni Kapitan Roldan sa likod. Huwag mo kong itulad sa mga nakakalaban mong aswang. Hindi ako kagaya nila, Berto. Higit na mas malakas ako sa kanila. Walang hiya ka talaga. Napakasama mo. Hindi ka magtatagumpay. Isinusumpa ko. Huwag mo nang pasahin ang iyong sarili dahil walang makakapigil sa mga gusto kong mangyari. Sa kalagayan mo ba ngayon, ay kaya mo pa lumaban? Kayang-kaya na kitang patayin ngayon, Berto! Hanggang sa biglang lumabas si Mokong sa bahay. Agad na nakita ni Berto ang ginintuang itlog na hawak ni Mokong. Berto! Saluin mo tong itlog! Ito na! Ibinato ni Mokong ang itlog sa kanya, pero mabilis yung sinalo ni Kapitan Roldan. Kakaibang itlog na to. Kulay ginto. Sa palagay ko, ay di ko nagmumula ang iyong lakas. Tama ba ako? Akin na yan! Ibigay mo sa akin yan, hayop ka! Base sa iyong reaksyon, ay mukhang napakahalaga ng itlog na to para sa iyo. Kung ganun, ay tama nga ang aking hinala.
Nang dahil sa itlog na to, kaya ka biglang lumakas. Kaya hindi ko hahayaan na magamit mo pa ang itlog na ito. Ilit na nilingon ni Berto ang aswang na si Kapitan Roldan. Binasag nito ang itlog gamit ang isang kamay. Laking gulat ni Berto nang biglang nasaktan si Kapitan Roldan nang kumapit sa palad nito ang laman ng ginintuang itlog. Agad nito yung itinapon sa lupa. Kitang-kita ni Berto na nalapnos ang kamay ni Kapitan nang dahil sa laman ng itlog ng bibe. Umuusok pa ang kamay nito na parabang nabuhusan yun ng matapang na asido. Dahil dun ay isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Gamit ang natitirang lakas ay tumihaya si Berto at malakas niyang itinulak ang aswang. Nang mapaatras yun ay mabilis siyang gumapang para kunin ang kanyang itak. Kinuha niya sa lupa ang basag na itlog at ipinahid niya yun sa talim ng itak at saka siya tumayo upang harapin muli si Kapitan Roldan. Talagang hindi ka pa rin sumusuko. Pipilitin mo pa rin ba lumaban, ha, Berto? Hayaan mo na lang na patayin kita upang magkasama na kayo ng lolo mo sa kabilang buhay. Hindi ako tinuruan ng lolo ko na sumuko. Hayop ka, Roldan. Napakarami mong pinatay sa baryong to. Napakarami mong niloko. Katapusan mo na! Mabilis na sumugod si Kapitan Roldan. Sinalubong ni Berto ng saksak sa tiyan. Hindi makapaniwala si Kapitan Roldan nang napakadaling tumagos sa katawan nito ang itak. Ano, Roldan? Mas masakit na ba ang atake ko ngayon? Hinugot ni Berto ang itak at napasigaw sa labis na sakit ang aswang. Napaatras ang aswang at sinamantala naman ni Berto ang pagkakataon na yun. Sunod-sunod ang kanyang pag-atake dito. Sinubukan pan lumaban ng aswang na si Kapitan Roldan, ngunit nasalag ni Berto ang mga kuko nito gamit ang itak at isang malalim na hiwa sa leeg ang ibinigay niya sa kalaban. Napaluhod ang aswang habang nanginginig at nanghihina. Matalim ang mga matang nilapitan ni Berto ang aswang at buong lakas niyang itinarak ang itak sa dibdib nito sa mismong puso. Napanganga si Kapitan Roldan at kasabay nun ay ang pagbagsak nito sa lupa. Nagulat si Berto nang lumapit si Mokong sa kanya at masaya siya nitong niyakap. Grabe! Ang galing mo, Chong! Napatay mo ang aswang! Ano ba, Mokong? Huwag mo nga akong yakapin! Ay! Nadadali mo ang mga sugat ko eh! Ay, sorry. Pasensya na, Chong. Nakirid away lang eh. Sobrang saya ko kasi dahil sa wakas, napatay mo na ang pinuno ng mga aswang dito sa San Simon. Biruin mo, si Kapitan lang pala ang pinuno ng mga aswang na yun. Grabe, napakatagal niya tayong niloko, Chong. At ngayong wala na si Kapitan, sigurado ako natapos na rin ang kalbaryo nating lahat sa mga aswang na yan. Mula sa harapan ni Berto at Mokong ay biglang lumitaw si Salinday. Nakangiti ang napakagandang diwata. Napanganga naman si Mokong at hindi ito makapaniwala. Tama ka, Berto. Tapos na ang takot sa inyong baryo. Wala na ang mga aswang. Binabati kita sa iyong tagumpay. At ngayon, tapos na ang iyong misyon. Maraming salamat, Salinday. Kundi dahil sa iyo, ay hindi ko matatalo ang mga aswang dito sa San Simon. Malaking bahagi pa rin ng tagumpay na ito ang likas na tapang na meron ka, Berto. Ngayon, maaari ka na mabuhay ng gaya ng dati. Ikinumpas ni Salinday ang kanyang mga kamay at mula sa loob ng bahay ay lumipad na lumabas ang mahiwagang bibe at lumapag yun sa mga bisig ng diwata. Hindi mo na kailangan ang aking bibe, Berto. Muli ay binabati kita. Hanggang sa muli nating pagkikita. Matapos yun, ay naglaho na ang diwatang si Salinday, kasama ang mahiwagang bibe. Grabe! Napakaganda pala ng diwatang sinasabi mo, Chong.
Saan naman lang ipinakilala mo ako sa kanya. Loko-loko. Hindi yun pumapatol sa kagaya mo, no? Diwata yun. Sus, hindi mo ba napansin yung malagkit niyang tingin sa akin? Para kaya niya akong hinuhubaran. Si Raulo. Alam mo kung ano napansin ko? Yung napakalakas mong ilusyon. Alam mo, ang mas mabuti pa tawagin na lang natin ang mga tao. Kailangan nilang makita at malaman na si Kapitan Roldan ang pinuno ng mga aswang dito sa ating baryo. Tara na! Teka, Chong! Hintayin mo ako! Marami ang nagulat nang malaman na si Kapitan Roldan pala ang pinuno ng mga aswang sa San Simon. Ganun pa man, mas marami ang nagpasalamat kay Berto sapagkat nabigyan niya ng tuldok ang pagpatay ng mga aswang sa mga inosente sa kanilang lugar. Matapos ang matinding laban, ay bumalik na sa normal ang buhay ni Berto. Tuluyan niya nang tinanggap ang pagiging panot niya dahil napagtanto niyang sadyang may mga bagay na hindi niya kontrol. Bagkus ay mas pinaghusay pa niya ang pagiging albularyo upang mas makatulong siya sa mga kababayan niyang may karamdaman. Natutunan ni Berto na ang tunay na lakas ay hindi lamang galing sa kapangyarihan, kundi sa pagtanggap sa sariling kahinaan at sa pagtulong sa kapwa nang walang hinihiling na kondisyon. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya nagpakampante. Nagsanay siya sa pakikipaglaban sa umaga kasama ang kaibigan niyang si Mokong at nagbabantay naman sila pagsapit ng gabi dahil naniniwala sila na ang mga masasamang elemento ay nariyan lamang at naghihintay ng tamang panahon para muling maggasik ng lagim. Pero alam din ni Berto na hindi sila pababayaan ng Diyos at sa tulong ni Diwatang Salimbay ay muling magpapakita ang bibe upang magamit niya ang kapangyarihan ng maywagang gininto ang itlog nito upang matalo niya ang puwersa ng kasamaan.